Sige ha. Hello? Hello? Sagot po para wala hasol. Hello. Hello po. Sorry. The person you're trying to reach. Yeah. Hindi alam yung susunod. Kuya, anong pangalan mo? Joseph po. Joseph. Si Joseph. Naka-cellphone ka, no? Ang yaman mo naman. Hindi naman po. Hindi ka mayaman. Magkano load mo? Cigarette. Naka-plan ka, no? Hindi po. Madami ka lang load. So, asahan mo na mapuputol to, Chico. Oo 30 nga. lang yan. Kung 30 lang yan, 100 lang yan, naku, mapuputo lang din yan agad-agad. Dapat ang load mo, ang minimum pag tumawag ka sa amin ay 2,654. Sakto dapat. Okay? Okay. Okay. Yun lang naman. Pero baka wag na din kasi mukhang galit ka eh. Hindi naman po. Bakit? Kung gato na gato, mukhang galit. Wala lang po. I want something to share po. You want something to share? Is it like a Christmas bonus or you know, Hindi naman wanna po. share some money? Come on, give me some money like that? Or talaga, mag-share ka ng problema mo ba? Yes po. It's a kind of problem po between my relationship with my live-in partner saka sa kaibigan ko. Ay. Sige po, tayo po ay nagtipon-tipon para dinggin po ang problema niyo. Kwentuhan niyo po kami. Ayun. Meron ako karelasyon ngayon. Actually, meron akong anak. 3 years old na siya ngayon. Tapos, sa pagsasama namin ng nakasama ko, which is si Jebs, din lang dumating sa punto na parang naranasan ko yung identity crisis. Ay, interesting to, Chico. Tapos, yung identity crisis ko na to, Kailan po yan, sir? actually, bata pa naman din ako na alam ko na, kaso lang. So, you were with a girl, nagkaanak kayo, and then in the middle of all the obligations and responsibilities, napag-isip-isip mo, teka lang, tama ba itong buhay ko, ganun? Actually, marami akong naging girlfriend. Pogi ka na. Sakto lang. Pogi to. Marami akong naging girlfriend, tapos nagkaanak ako dito sa kinakasama ko. Akala ko magiging okay ang lahat, pero yung best friend ko ngayon, parang mas nagiging masaya ako nakasama ko yung best friend ko. Lalaki yung best friend mo? Apo. Ako, na-play na namin yung kay ano, pare. Mahal mo raw ako. Tapos yun. Actually, nalaman na ng best friend ko yun. Ano sabi niya? Yun, pare. 35 lang yun. Sorry. Nabilang ko, 35 yung minutes. 35 lang ang load. We were able to talk to him, Chico, ng 4 minutes and 28 seconds. Yes, oo. So, roughly ang load niya ay 35.50. Hello kay Sir Mitoy, nakasubaybay, maligayang makikinig. Reminders po sa mga tatawag na ka-cellphone, ha. Kailangan po, kung prepaid kayo, no, At least 1,000. yan, ganyan. Diba? Pero maganda po niyan, mag-landline na lang po tayo. Oo nga. Mismo Para wala mo, hassle. ano pang load eh, no? 1,000, sige. Isa pa, Chico? 500, sige, kaya. Isa pa? Oh, go for the gold. Bell will be ringing and then you say hello. Hindi naman ganun yun eh. Yun kasi pumapasok sa isip ko. Maganda yung kanta kong Listen. Listen! Paano ba? Listen, like the songbird like Regine. Ano yun? Yan ang bagong... Ito, songbird like Regine pala. Sige, kantahin mo nga.
Listen To the song here by Regine. Hindi nga eh. Galing ka. Nag-caller na tayo. Gusto mo yan. Jonah, Yes, hello. listen. Paano mo nalaman Jonah siya? Eh, sinulat ni Richard. Ano ka ba? Ay. Hi, Jonah. Hello po. Magandang gabi sa'yo. Ay, magandang umaga na pala. No, sorry. Taga saan ikaw? Opo. Taga Las Piñas po. Para ho. Po. Okay. Ilan taon ka na, Jonah? 27. 27. What do you do in life? Nagtatrabaho ka ba? Nagtatrabaho po. Okay naman lamang kung ano hanap buhay mo. Call center po. Ay, ang laki mo. Call center agent. Agent Brad. Ay, talaga, matagal ka na dyan? Hindi naman po. Sakto lang po. Sakto. Mga magto 2 years. Okay. Matagal na yan, Chico. Oo, no? Kamali mo na promote na siya. Boss ka na po. Hindi po. Agent lang. Agent. Huwag mo nilalang ha. Oo, no? Ang Kasi hirap kung kaya ng ginagawa. Kung walang agent, di walang boss. Correct. Eh, sino? saka- Sino? Tsaka ay, ang hirap ng hindi rin basa-basa ang ginagawa ng mga call center agents, no? Ang dami kong Opo. kaibigan at nakakakwentuhan ko sila, mahirap nga. Okay. Opo. Sige. Ate, yung radio. Ay, sorry po. Mga magaling Yeah. din. Pakipatay bag pong hinaan ha. Apa, pero Kasi pwede may na po. kakang ingay po na radyo. Ayan. Listen to the song Yan. with like Regine. Ano ba ito? Kinakabahan ako. Okay lang yan. Hindi makamove on. Like Regine niya. Songbird nga eh. Huwag ka makulit. Hello. Sige. Ba't po napatawag si ate... Sorry, ano pangalan mo? Jonah po. Jonah. Mag-share sa magtatanong lang po Ay, sige kung po. ano yung dapat kong gawin. Okay, sige po. Bali single mom po ako. Mhm. With 2 kids. Hiwalay po ako sa living partner ko. Mhm. Gaano katagal na po kayong hiwalay, ma'am? Magwa 1 year na po. Gaano kalaki na po anak ninyo? Yung panganay ko po is 2 years old. Yung puso ko po is 1. 1-year-old po. Apo. So naghiwalay po kayo ng living partner mo nung time na manganganak ka o bago ka manganak? Bali yung 2 years old ko po kasi, yung 1 year old ko po kasi is magtuto na po siya next year. So, naghiwalay po kami is magwa 1 year old po yung bunso ko. Okay. Okay po. Bakit po kayo naghiwalay, ma'am? Third party po. Okay. Ma'am, gaano katagal kayo nagsama bago kayo nagkaanak? O nagsama kayo kasi may anak kayo? Hindi po, bali, magulo po kasi nangyari sa relasyon namin dalawa. Kukwento ko po muna kung paano po kami. Parang magtropa lang po kasi kami. At nakalimot kayo, ganun. Hindi po, bali, may, parang tulay, ganun. Tapos, sa pagiging tulay po, parang kaming dalawa yung nagka-developan. Sino ba ang tinutulay? Ikaw towards somebody else or this guy Siya towards... Okay, Siya po. tinutulay. Okay. Tama nga yung kasabihan ng mga matatanda. The bridge is always the winner. Yun po. Tapos, nangyari po that time nun is, may nililigawan po siya na kabarkada ko. So, yung kabarkada ko po kasi is ayaw sa kanya. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Gaano katagal po kayong ma'am? Ano pa? Sorry po, didiretso ko na para ma-shortcut Apo. natin kasi insignificant naman at some point yung part na yan. Gusto ko lang malaman. Ano ba? Nagkapigutan ba? Sorry for the term. Wala po. Wala. Okay. Talagang naging kami po talaga. Na-develop kayo. Apo. So nagsama, hindi kayo kasal, ma'am, di ba? Kasi live-in ka mo. Apo. Nagsama po kayo, ma'am, na sa isang bahay nang hindi ka pa buntis. Hindi po. Nagsama po kami. Kasi nabuntis ka buntis na. na po ako. Apo. Okay. Kasi importanteng malaman yan kasi you were forced into into sets of responsibilities and obligations kasi nabuntis ka na. Apo. Hindi ito kusang magsama tayo kasi mahal natin ang bawat isa. Tama? Apo. Kumbaga Apo. pinapangatawanan na lang kayo kasi buntis ka na. Opo. Pero that time po kasi nung nabuntis po ako,
Actually, hindi pa po kami talagang kasama sa isang bubong. Parang dinadalaw-dalaw lang niya ako. Doon po siya natutulog. ganun. Hanggang sa dumating yung point na nasa isang bahay na kayo at nakadalawa kayong anak. Opo, dumating na po sa punto na nagsama na kami. Mga 3 months na po yung tiyan ko noon. Ma'am, question po, dumating ba sa punto na ano po na etong kaibigan niya na kaibigan mo na niligawan niya ay nag-issue ng relasyon ninyo? Hindi po. Okay. Talagang hindi. Alright. At So, nanatili ba kayo magkaibigan ng lalaking yon? Ng babaeng yon? Opo. Hanggang ngayon po, magkaibigan pa rin po kami. Okay, ma'am. Sige, bakit po kayo naghiwalay 1 year ago po? Kasi po, last year, na buntis pa lang po ako dun sa bunso ko, nararamdaman ko na may something po. Kasi, ano po siya, dito po ako nag-aaral, dito po ako nagtatrabaho sa Quezon City. And then po, sa Tagalaguna po kasi siya. So, ang nangyari po, tuwing Friday lang ako umuwi. So, Sabado at Linggo lang kami nagkakasama. Kumbaga, stay, ano po trabaho niyo, ma'am? Sa call center po. Call center. Nung time na yun, call center na kayo. Apo. Okay, stay in kayo, kumbaga nagbo-board ka na lang. Apo. Okay. Siya po, anong work niya during that time, ma'am? Po. Ano Siya po ang po. work niya, ma'am, nung time na yun? Ano po, may sarili po siyang, nagtatayo po kami ng sarili namin business. Parang nasisimula pa lang po yung business namin ng that time. Siya nakatoka. Opo, siya po. Okay po. Tapos, that time po nun, parang, yun po, may something na ako nararamdaman. Pero binabaliwala ko lang po. Ma'am, ano po yung naging indicator ninyo? Ano kasi let's qualify kayo mga girls naturally para duda kayo. But there has to be something that 'di ba that became your basis kung bakit parang sabi mo na may ginagawa to. Kasi po, issue na po kasi namin dati yung babae. Po? So, issue na po kasi namin dati yung kahit sa text, meron siyang nagiging girlfriend, naka-textmate niya. Okay. Okay. So, kami pa lang po nun, parang wala pa po kaming anak. Naging issue na po namin yun. So, basta dumating na lang po sa punto na nakakakutob ako sa kanya. So, nung time po na nagsasama na kami, parang dumating sa punto na yung cellphone niya, ayaw niya ilalapag kung saan-saan. Tapos may password po yung cellphone niya, ayaw niya papahawakan sa akin. Kapag ganyan ginagawa ng lalaki, di ba? Diba, yun nga, walang ginagawa ang lalaki at nakikita nyo ang cellphone, may issue kayo. Kakagawa ka niya, creative kayo dyan. Yung pa kayang nagtatago ng cellphone. Opo. Tapos minsan tinatanggal niya yung SIM card. Bakit po? Binibilad ka, nabasa, gano'n? Kailangan tanggalin, nananahimik yung SIM card sa loob. Nawala ba siya? Yan, na-misplace ko lang ng saglit. Ay, so. Sige po, bakit po niya tinatanggal SIM card, ma'am? Hello po. Maawa naman po kayo, mas magot po kayo. Nawala na siya. Nawala. Chico, tumuwad ka nga, check ko lang yung balat mo sa puwet. Hoy, wala akong balat sa puwet. Ay, hindi ko pa nakita, kailangan patunayan natin yan. Iba makikita ko ba na? Makikita ba na? Andun yung ano? Babati lang ako. Hello to Ramses of CLSU Development Communication Department. Good luck sa internship mo, Sesang. Hello to Sonny T. Get well soon. Oy. Maligayang pakikinig po. Teka ko muna! Wala naman ako sinasabi. Salbahe Girls, Peanuts, Mimi, ayan, Melissa, Kuya Reggie from Bunso. Mangi-istorbo ka na naman eh. Hello kay beloved boyfriend kong si Julius Cruz. Advance, happy 2 years and 10 months sa atin from Feliz Reyes. Tama ba ako? At happy Mansari, Joy and Pong. Happy trip. Also, John Paulo. Hi to Ate Marie, Ate Rona, Kuya Bayo. Ha? Bayo Blo. Jeff, Kuya Freds at Ate Kat from Camille, MJ, Lindsay, Joya, Brian and Kyla. Chico, binababa niya. Ha? Binababa niya. I-block lahat ng mga ganyang callers natin. Para wala nang tumawa. Para tayong show. Joke lang.
Abati batiin po. ko lang si Happy birthday Tita kay G. Joel Hi, Tita Pura. G. Hello From po. Tenenlor. At yung best friend Maligayang niyan si pag-ibig Met kay Cabal, Gina Felipe, ha? Byron Matulog ka Cabal, na. Gemma At maligayang Genoves, pag-Facebook. Rigor Pati- Bural. Ano ba yan, ah? Ano ba yan? Ano ba yan? Kasi tumigil ka na eh. Nag-giveaway ka na dapat, kaya hindi umulan ng Pilipinas eh. Si Kiray nakikinig kasi nga. Ay, Kiray. Batiin ko daw, hindi niya narinig kanina. Pag mababati, tapos matutulog kayo maaga. Tapos sige, mababati kayo ulit. Hello po, Tabuboy, Moja and Pogi. Sabi ni Kiray. Ayan. Hello sa iyo, Kiray. Maligayang pakikinig. Ay, Kiray, magandang umaga sa'yo. Si Tita G kasi nakikinig eh. Ay, naku yan. Yung best friend niyang si Met Cabal nga, si Byron Cabal at si Gemma Genoves. Rigor Bural ay nakikinig daw sa atin. Bural. Bural, hello po. Magandang umaga. At si Kuya Jose, sabi ni Kuya Jose, ang BG Taxi daw, UVR 175, naka-tune in. Oh! Si Kuya Alex yung driver. Sabi ni Kuya, sabi ni Norman De Jesus. Hoy Norman. Ala. Ano yung kinakanta mo? Secret. Ang dami mo kinakanta, di namin alam. Heist. Kaping aking tinitimpla, Ay, alam ko yan. lagi ngayong lumalamig. Di ko malaman Medyas, kung kulang sa tamis. Ay, maganda Maglagay yan. ka ng creamer para creamier better. Maglagay ka ng creme top. Gusto mo? Wag. Ang galing ko talaga dyan, Brad. Hoy, pwede bang yan i-play natin? Bawal yan! Lala, pwede yan. Wag kang Iiyak. mag-alala. Chukidam, 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 dam, chukidam, dam, Hoy, pwede yan. Tapos sundan natin ang Listen Hoy, to the song Tigil mo but na like yan. Eugene. bakit ba? Bakit mo ba pinakingalaw yung lyrics ko? Sa bagay, wag na wrong spelling is correct naman eh. Tapos mga kabilugan ng buwan. Maganda yun, bala ka. Sabi ni Kiray, may show kasi ako sa Makati. Pwede ba? Sosyal. Wow. Tsura neto, may show ka pa sa Makati. Magparakit ka naman dyan. Bahagian mo naman kami na na. Ano ba natin play? Maselang bahaghari. Wag yun nga, yun ang hindi pwede. Maselan mong bahagi sa aking isipan. Huwag ka mabahala. Di ko yan pipicturan. Isa pang caller? Ikaw. Brad, patingin mo talaga ng puwet mo, Brad. Bala, ba't ako? Tatay na itutulong eh. Walang hindi natatapos eh. Puro mga single parent. Si Papa Jack palaging pasigaw. Ay, hindi naman. Yung mga dumating na mayayaman, Chico. Wow, paupuin yan. Alam mo yung mga blush on na mayaman, hindi nag-fade eh. Paupuin yan ha, paupuin. Galing Hong Kong, Chico. Wow, Hong Kong. May dalang noodles. Masarap yan. Bells will be ringing. Ba't ganun? Pag pinapabili ako ni Aling Elsie dati sa tindahan, bibili ka nga ng noodles. Bakit noodles? Noodles daw. Kaya tuloy, lumaki ako, nakasanay ko noodles. Noodles? Noodles daw eh. Ay, dyan na si Jonah ulit. Si Jonah? Sino si Jonah? Yung huling caller. Siya ba yun? Hello? Hello po, Papa Jack. Ikaw? Ha? Hmm? Hindi ko po alam ba't naputol eh. Ay, sino makakalam? Nanay ko pa? Sorry po. Sorry po. Hello po. Game pa. Bali yun nga po. So, nung nanganak po ako, bali sa lahat po ng check-up ko po kasi hindi po siya kasama. So, ako lang po talaga nagpapacheck up simula nung sa unang baby ko hanggang sa pangalawa. Yan po ba ay dahil sinanay niyo siyang okay lang na ikaw lang o dahil ayaw niya? Sinasama ko po siya kaya ang ano po niya, ayaw po niyan pumunta ng ospital kasi may phobia daw, parang takot daw po siya. So hindi ko na lang po siya pinipilit na samahan ako. Pasensya ka na Kati kung kina-qualify ko kasi baka mamaya ayaw ko kasi nung meron kasi nasama ng loob, pwede palang wag na lang ikasama ng loob. Diba? So kung may phobia siya, alam ko sa ibang tao, Chico, hindi ka tanggap-tanggap yan, but for many people, yan ay isang malaking dagok sa pagkatao.
Opo. Pero I'm not saying tama o mali. Kasi bilang tatay, di ba? Bilang tatay, dapat ano ka, Chico, dapat harapin mo ako naman takot meron ka, may taguhin lang ang family. Wala, nabanggit ko lang din. Tapos po, nanganak po ako dun sa pangalawa ko. Hindi, isang beses lang po siya pumunta. Tapos po, sabi ko sa kanya, ka-text ko siya na sabi ko, nanganak na ako. Sabi niya dadalaw siya. Tapos hanggang sa isang beses lang po siya dumalaw. Ang dumadalaw po sa akin yung mga kapatid niya, yung tiyahin niya po, hanggang sa makalabas ako. Tapos po, dumating na po sa punto na yung kutob ko po, lalo po ako nasihinala kasi sa cellphone po niya nakakabasa na po ako ng mahal, gutom na ako, nasan ka na, ganyan. Bakit Ano siya pa po? kakainin? Hindi ko po alam. Tapos, parang, basta po ang tawagan po kasi nila mahal. Tapos, Ma'am, nung nabasa mo yan, I'm sure, di ba, nanita ka, nagalit ka. Opo. Ano ang naging paliwanag niya sa'yo? sabi po na tawagan lang, sa bar po kasi nagtatrabaho yung babae. Sa? Sa bar. Okay, tawagan lang daw nila and you accepted that na parang okay, sige, ganon. Hindi po, bali po, sabi niya, sa lahat daw po yun, para in general, dun sa nagtatrabaho sa bar, yun daw po yung tawagan, kahit daw po yung mga iba. Sabi ko naman, hindi ka tatanggapin yung rason kasi alam niyang may asawa ka, which is kahit hindi tayo kasal, alam niya may kalibing ka, dapat hindi kanya tinatawag ng ganyan. Tapos, Tama. at araw-araw na po kami nag-aaway. Tapos, kasi po yung trabaho po niya, parang dun, akala ko po dun po siya sa shop natutulog. Yung pala po, hindi ko po alam kung sino po nagbabayad ng bahay. Meron pong bahay na inuupahan. Yun po yung parang naging bahay ng babae na doon po siya umuwi. Okay, ano po naging paliwanag niya? Siyempre, di ba, he was caught red-handed. Paano po siya nagpaliwanag sa'yo? Sabi po niya sa akin that time, parang noong time na po na nagkahulihan na, kasi nahuli ko na po sila mismo sa akto. Kasi nung time na dapat pong aayos kami ng mga bata, ipupuntahan po kami. Pupunta po kami ng Batangas. Pumunta po ako dun sa bahay na yun. Nahuli ko po silang dalawa. Sabi niya, pinapipili ko po siya. Ano po, Sabi niya sa paano po akin, sila nahuli? Ano pong nahuli niyo, ma'am? ano siya, nakahiga, yung babae po nakahiga. Tapos siya po nakaupo. Tapos kumakain po sila ng almusal. Habang nakahiga po yung babae? Opo. Kumakain po sila ng almusal. So, hindi ko po alam na doon nakadirect, na nandun din yung babae. Parang ang alam ko, siya lang yung nandun. Dalawa Kasi- lang po sila. Dalawa lang po sila. Kwarto lang po yun eh. So, dati po kasi nung ang alam ko, sabi niya, meron daw pong bahay yung kaibigan niya. Kaibigan daw po niya yung may-ari nun. So, parang doon siya nakikitulog. Pero hindi ko po alam na babae po pala yung kaibigan na binabanggit niya. So, yung araw na lang po yun, yun nalaman ko na yun po pala yung babae nagtatrabaho sa bar. Tapos, yun po, nahuli ko po sila. Kasama ko yung panganay ko na anak. Yun po yung nagkasakitan kami. Actually, nagkasakitan po. Parang nandun na lahat. Parang yung time na gusto ko na sumabog. Kasi, Ang ibig po sabihin, ma'am, ano pa, siya pa tong galit? opo, siya pa po. Bali ako. Pinotektahan niya yung babae para hindi ko masaktan. Kahit na ako yung nasaktan. Kasi hinihila niya ako palabas ng bahay. Sinasabi niya sa akin na wag ka dito mag-skandalo, ganyan. Sabi ko, magharap-harap tayong tatlo. Mamili ka kung sino sa amin. Sabi niya, hindi daw siya mamimili kasi ayaw daw niya magsisi sa bandang huli kung sino pipiliin niya sa amin dalawa. Sabi ko sa kanya, bakit mo kailangan magsisi? Sa akin kami anak. Sabi ko pong ganun. Tapos, October po nangyari yun eh. Parang, sige, tinanggap ko. Kasi, ang alam ko po kasi noon, mas mahal ako ng pamilya niya. Pero hindi ko po alam na pati pala yung pamilya niya, tinatraidor na rin po pala ako. Kasi alam na rin po pala ng pamilya niya, parang hindi nila sinasabi sa akin na
okay lang yan ate. Wala po nagsalita. Parang dinadala niya yung babae po dun sa mismong inuupahan namin pag wala ako. Knowing na lahat po ng taga dun sa kanila, alam na po na nagdadala siya ng babae na hindi ko po alam. Kumaga, may isa pong asawa ng pinsan niya ang nagsabi sa akin na umuwi ka ng wag Friday, umuwi ka ng Thursday, Wednesday, kung gusto mong malaman yung sagot sa tanong mo. Kasi may kutob na nga po ako. So, nung nalaman ko po na dinadala niya yung babae doon, okay, sige, okay lang kasi mahal ko siya. Tinanggap ko po yun. Ha? O, nalaman mo na dinadala niya at malamang nagtatalik sila sa kama na kung saan nagtatalik kayo at okay lang? Kasi po, hindi, mahal ko po kasi siya doon. Hindi ate, ang tinatanong ko kung okay lang? Hindi po. Kaya lang, parang sabi ko sa kanya, tinatanong ko siya, sabi ko, may nangyayari ba? Hindi niya, sabi niya, wala daw, wala. Sabi ko, sige, wala kita, pero alam ko po sa sarili ko na gano'n. Pero pinipilit ko sa sarili kong aminin na maniwala ako sa sinasabi niya. Kahit na alam ko po na tama yung iniisip ko. Tapos dumating po yung time na nagkakasakitan na, sinasaktan na niya ako, nasasaktan ko na siya. Tapos dumating na rin po sa punto na mas matapang na yung babae kumpara sa akin. Kasi minumura ko po talaga yung babae. And that's normal. Don't feel bad about that. Kabit mo ng asawa mo, pag kahit nga masaksak mo sa mukha yan at sobrang galit mo ate, I'm not saying it's right, pero maiintindihan kita. Diba kabit ng asawa mo, alang ang mag-pray over mo yan, tanga ka ba? Tapos dumating din po sa punto na pati yung mga nanay niya, tatay niya, ay yung nanay po niya sa kapatid niya, parang nakisali na po, nakisawsaw na po sa dulong. Kumbaga, doon po sa kanila, wala na po ako naging kakampi. Ako na lang po yung mag-isa laban sa kanila lahat. Tapos, hindi na po siya nauwi sa amin. Dumating po sa punto na wala kaming perang mag-iina. Kasi yung bunso ko po, pinapaalagaan ko po lang yun. So, nakikikain po kami ng mga anak ko dun sa nag-aalaga sa bunso ko. Kasi yung pera po nasa akin lang 50 pesos na panggastos namin pandalawang araw ng mga bata. Kasi hindi siya nagbibigay ng pera. Na tinatext ko naman po sa kanya na wala kami panggastos. Naghihintay ako buong maghapon na may mapadala ng pera. Wala pong dumarating. Tapos, umabot po yun hanggang December na parang akala ng iba normal kami. Ayos Ano ba sabi sa ate, sabi na ate, of all this chaos na nangyayari sa inyong dalawa, you were able to show other people na okay kayo? Okay po ako. Parang pinapakita ko sa iba na okay ako. Which is na, pag mag-isa lang po ako. Pero ang alam ng ibang tao ate na kayo ay may problema? Opo. Kasi doon sa kanila So po, pinabayaan mong tingin sa ibang tao ay tatanga-tanga ka only because you wanted to for them to see you that you are strong, capable of facing these problems? Parang ganon? Opo. Parang gusto kong iyan sa kanila na kahit hindi nila ako tinutulungan, kaya ko na kahit walang tumutulong sa akin. Pero pag mag-isa po ako, umiiyak po ako. Kumbaga parang sa kwarto po namin doon, sa 4 na sulok ng kwarto namin, yun po yung bukod sa saksi sa sakit na naramdaman ko. Ang tawag po doon ay piping saksi. Bastos mo. Pipin! Ayoko sabihin pero hindi. Puro kakaanuhan, Chico ha. Sige na nga mag-film viewing na lang ako. Tapos po, Pasko, sinundo niya ako kasi umuwi po ako. Parang normal po na nag-celebrate kami. Tapos, bagong taon po, nagkasakit yung bunso ko na ospital. Umuwi po ako kasi yung bantay po ng anak ko,
magbabagong taon na po, hindi pa po siya dumarating doon sa ospital. Which is na sinabihan po siya na magbantay kasi uuwi po yung yaya po ng bata. So dumating na po ako lahat around 11 ng gabi, wala pa po siya. So pumunta po ako dun sa bahay nila nung babae. Dun, nakita ko po Okay, sila ate, dun dalawa. let's try to clear something up here. Pumunta ka sa bahay ng babae. So it was a established relationship ate na kayo ay hiwalay na. Hindi pa rin po. Okay. Kumbaga, Kasi ayaw ate, po niya akong bitawan. wait lang ate. Dumating sa punto na pinupuntahan mo at parte na ng araw-araw nyo yung babae. Ibig sabihin ate, tanggap mo sa sarili mo na yung babae yun ay karelasyon niya. Opo. Okay, so ang tatanong ko dito ate, ano ngayon ang relasyon ninyo ng time na yun? Kasi, di ba? Si ate, wait lang ha. Sabi mo sa akin kanina, nabanggit mo kasi na nagkakasakitan kayo at hindi lang siya ang nananakit sa'yo. Pati Opo. ikaw nakakapanakit sa kanya, tama? Opo. So hindi ikaw yung tao na basta-basta magpapaapi kasi nakakapanakit ka eh. Opo. So ano ba kayo nun? Establish ba na hiwalay kayo? Ayaw mo lang tanggapin? Sinabi niya, ayaw ko na. O pumayag Wala kang po. dalawa kayo? Talagang pumayag po ako. Kumbaga parang sabi niya po kasi nagbago daw ako. Naging nagger daw po ako. Kasi nagde-demand po ako ng oras niya dahil Sabado at Linggo lang po ako umuwi pero wala pa rin po siyang time sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, Sabado at Linggo na nga lang ako umuwi, wala kang pantay sa akin. Lagi po namin pinag-aawayan yun. Yung katahimikan daw po na hinahanap niya, nahanap daw po niya dun sa babae. So sabi ko po nung nagkaalaman na, sabi ko, iwalayan mo na lang ako kaysa dalawa kami. Sabi niya, wag ko daw po siya madaliin sa pagdidesisyon kasi ayaw daw po niya magkamali. So that time po nun, nakikipagkompetensya po ako dun sa babae. Sabi niya, ipakita ko daw na karapat-dapat ako na piliin niya. Oh, audition ha? Opo. May pumindot ba ng I want you? Yun po yung nangyari. So, simula po November hanggang December, pinapatunayan ko po sa kanya na karapat-dapat ako na piliin niya. Pero nung January po, January 1, totally tinapos ko na po yung relasyon namin. Yun na po yung time na nag-decide ako na makipag-iwalay sa kanya. Nung January? 1 po. Okay, let me ask you a question ate. Finally ate, what made you decide na ayaw mo na? Ano yung turning point? Hindi ko na po kaya. Yung anak natin nasa ospital, samantalang siya nandun sa bahay nila ng babae. Tapos, hindi siya nagbagong taon na which is alam niya na unang bagong taon ng bunso natin, hindi po siya sumipot sa ospital. Nagbagong taon po sila ng babae sa mga tiyuhin niya. Kaya po ako nag-decide na makipag-iwalay po. Kasi awang-awa lang po ako sa sarili ko. Kumbaga parang pinag-aral ako, pinatapos ako ng magulang ko para gawin tanga. Yung awa po na naaramdaman ko sa sarili ko. Sobrang lang po. Which is na kahit mahal ko siya, binalaman ko po talaga siya. Kasi So, gaano katagal ang hiwalay ate ngayon as of today? mag-iisang taon na po sa January 1, next year po. Right, matagal-tagal na rin. So, ano tanong mo sa amin, te? Kasi nagkaka-text po kami. Okay. Sabi niya, ako daw po kasi ang nang-iwan. Parang, Ano first kaya- name ng lalaking yan? Po? Ano first name yan?
Danilo po. Danilo, gago ka. Pakituloy po yung kwento. Sabi niya, ako daw po kasi yung natiwan. Kaya daw siya nalugmok doon sa babae. Kaya daw hindi siya makaalis doon sa babae. Sabi ko naman, di ba pinapili kita? Sabi mo, ayaw mo magkamali kaya ayaw mo mamili. Tapos sabi niya, babalikan niya kami kapag naayos na niya yung lahat. Pero kabaliktaran po kasi nung nangyayari, hindi po siya nagtitext. Umaabot po sa punto na may kamustahin yung mga bata kahit 1 buwan, 2 buwan, hindi po niya ginagawa. Ate, umaasa ka Somehow, na magbabalikan kayo? Papa Jack. Bakit? Kasi hinahanap din ng mga bata. Okay, ate, stop. Is it because you want that ideal picture of a complete family or is it because you love the guy? Takot po kasi ako magkaroon ng broken family, Papa Jack. Ate, your family is not complete. It has been broken. Let's not live with the illusion ate that you have a complete family. Not because you are living under the same roof doesn't mean you are not broken. Yes. Alam niyo mga kaibigan, sorry I have talked to a lot of people na ang sabi nila ayoko po ng broken family kasi po galing ako sa broken family and it's a very stupid reason. You are trying to live your life with the standards of other people and how they messed up. What about your life? What about your own standards? What about not spending your lifetime with somebody else not because may pinapatunayan ka sa ibang tao at hindi dahil hindi ka na masaya? At totoo po, ayoko na po. Pero parang kung pansarili ko lang po, ayoko na po talaga. Kasi hindi ko na po kaya yung sakit. Actually, yung galit po sa kayo, andito pa po. Kailan kayo rin nag-usap ate? Last month po. Last month. Okay. At according sa kanya ate, merong future yung relasyon ninyong dalawa. Sabi po niya. Okay. Did you believe him? No. Then what are you crying about tonight kung hindi mo naman pala? Kasi po, Papa niya, yung pakiramdam na tama po ba na isaalang-alang ko yung sarili ko kaligayahan para sa mga anak ko. Kasi Ate, ganito ano, wag nating paniwalaan ate na pag hindi kayo nagbalikan, mawawala yung mga anak mo sa'yo. Because that's a lie. Di ba, you're trying to come up with a stupid excuse ate para wag lang tumigil na umaasa ka. Opo. Diba, wag mong ibintang at wag mo ipasa sa mga bata ate yung obligasyon na mag-decide para sa iyo. This is not their decision, this is your decision. I know ate, nanay ka. Bilang nanay, you have the obligation to at least to the best of your ability provide your kids with the picture, di ba? And semblance of a complete family. That's part of your obligation. But at the end of the day, tao ka. Kung hindi ka masaya sa taong kapartner mo sa buhay, what's the point of being with someone? Alam mo, iniintindi mo kasi ate, baka mamaya, correct me if I'm wrong, baka mamaya sabihin ng mga anak mo sa'yo na hindi ka mabuting nanay kasi ayaw mong ayusin yung relasyon niyo ng tatay nila, tama? Opo, pati Come on, Jonah, you are just left with no choice, di ba? Opo, You're confronted with only one option, ate, to live your life without this guy. Yun din po yung inaano niya sa akin. Yun din po yung kapag sinabi ko na gusto ko nang magkaroon ng sarili buhay na wala siya. Sinasabi niya na pinagdadamot ko daw yung mabuo yung pagkatao ng mga bata. Ha? Consistent ba siya sa'yo, ate? Kailan mo siya ulit nakausap? Ano po, nung November po. Nung November, di ba? Ano ngayon? December 13. November mo siya ulit nakausap, ate. Kung gusto ka niyang balikan, pwede siyang dumating kahapon, dala lahat ng gamit niya at nagbalikan na kayo. Dahil ang totoo niyan, pag dumating kahapon niya, baka kahapon pa nakapag-shave ka na at may nangyari sa inyo. Ginawa ba niya?
Hindi po. Anong inaantay mo? Anong inaasahan mo? Ang mga lalaki na may mga mga tanga! Stop! Ate, you've been living... Gano'ng katagal na kayo? Gano'ng katagal po hiwalay po? Hindi, na magjowa. Hindi mo kayo naghiwalay ate, hindi mo naman tinanggap kahit kailan yan eh. 3 na po. 3 taon? Opo. 3 years ate. Even if I have so much money in the world and pay you, I can never give you extra 3 years of your life. When you waste a second or a moment of your life, it's forever gone. It's history. However amount ate, of money I have, I can never bring back that 1 second na napalagpas mo na. Tama? Let alone you have wasted 3 years of your life. But I will not blame you. Nanay ka. I have always admired, mga kaibigan, yung puso ng mga nanay. I have always admired dati kung gaano magsakripisyo ang mga nanay sa mga walang yaat at mga futrag ng mga lalaking to. But there has, di ba, there has to be an end to this. It has to come to an end. You have to at least ate love yourself. Because at the end of the day, ate, di ba? Di ba? Kahit nasabihin natin nanay ka, tao ka pa din. You have your own happiness. Opo. Kaya pala po kasi akong mag-decide. Baga pag nakikita ko po kasi yung mga bata, parang naawa ako, pero mas naawa ako sa sarili ko. Kapag hinayaan ko yung sarili ko na umasa na naman ulit sa kanya. Yun po kasi naging battle na kinakaharap ko between sa pagdesisyon para sa mga anak ko saka para sa sarili ko. Pero kapag nare-realize ko po yung sakit, mas nananaig yung ayaw ko na I want to let him go. Hindi ko pa sabihin yung English nun eh. Pero okay lang yun. I forgive you. Yun po kasi yung gusto ko na by next year na magkaroon ako ng sarili kong buhay.